Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa nangyayaring ito, ang kampo ng Duterte ay siguradong natataranta na makita na parang magsasanib pwersa ang kakampings na oposisyon at ang administrasyon. Lalo na itong nakita ngayon na nagkita, nag-meeting, nag-usap si PBBM at si Leni Robredo. Mabigat yan sa hanay ng mga Duterte, mga DDS. Kasi ang naniniwala silang ang lakas-lakas ni Sara. Pero nung makita nilang posibleng magsanib pwersa ang kakamping na oposisyon at ang administrasyon, alam nilang malakas yan. Alam nilang malakas yan. Kaya sigurado natataranta na ngayon ang kampo ng mga DDS at si Sara. Sa katunayan, yung pagdeklara ni Sara Duterte na siya'y tatakbo sa 2028, wala. Paglabas nitong mga balita na magkikita si Leni Robredo at si PBBM, wala. Kita na kaagad na wala. Ito yung mas mabigat. Kahit pasabihin na malakas daw si Sara sa survey, ito daw ang frontrunner, ay itong makita mo na mag-uusap si Leni at si PBBM, nakikita siyempre yan ng mga DDS, natataranta na sila dyan. Kaya ngayon, dahil natataranta na sila, kung ano-ano nang ginagawa nila, si Greco Bilhica sabi, ang magandang tandem, Sara-Leni. Pinipilit nila na si Leni ay tumakbong vice president ni Sara. May ganun. Ganun ang pinopropose nila. Sabi ni Greco Bilhica, ang magandang tandem na malakas, Sara-Leni. Pinipilit nila si Leni na huwag tumakbong presidente, mag-vice na lang kay Sara. If naman, papayag si Leni sa ganyan. Ako, hindi tingin ko papayag si Leni. Tatakbo kay Sara na vice president. Nangangarap ng gising ang mga DDS niyan. Nangangarap ng gising si Greco Bilhica niyan. Nang pumunta si Sara Duterte sa Naga, tinanggap naman ni Leni, makatao lang kasi si Leni. Kahit sino naman pumunta sa Naga City, kahit nga pumunta dito sila Marcoleta, tinanggap naman ni Leni yan. Siyempre, tao silang pumunta sa Naga City, di tatanggapin niya naman yan ni Leni. Pero yung tatakbo si Leni, vice president ni Sara, ang labo niyan. Hindi susuportahan si Leni ng mga supporters niya pag tumakbo siyang vice kay Sara Duterte. Ang mga supporters ni Leni Robredo, anti-Sara yan. Si Leni Robredo lang ang mabait. Ayaw niyang ipakita na anti-Sara siya. O kasi nga, sa kanya, kahit sino pa man yan, kaibigan niya yan. Pero yung mga supporters ni Leni, 90% ng supporters ni Leni, anti-Sara, anti-Duterte. O paano ngayon susuportahan si Leni? Pag tumakbo siya na vice president ni Sara, hindi siya susuportahan ng mga supporters niya. Sus naman, alam niyo itong mga DDS na to, sa sobrang katarantahan nila, itong mga kampo ng Duterte, kung ano-ano nang naiisip, Sara-Leni daw. Si Greco Bilhica, napanood niyo ba yun? Lutang naman na lutang naman na proposal na yun. Grabe. Nabasa niyo, natawa ako doon. Sabi ni Greco Bilhica, ang magandang tandem talaga, Sara-Leni. Sara-Leni? Dahil alam niyong malakas si Leni, pipilitin yung mag-vice na lang kay Sara. Sa tingin niyo, tatanggapin ni Leni Robredo yan? Ang labo niyan. Ang labo niyan. Unang-una, ang mga supporters ni Leni ay 99% siguro o 95% anti-Duterte yan. Diba? Pag tumakbo si Leni doon, isusuka siya ng supporters niya. Baka matalo pa siyang vice president. Saka wag na. Hindi talaga. Imposible talaga yan. Hindi mangyayari yan. Ang nangangarap lang yan na si Leni ay tatakbo kay Sara na vice president, DDS. Kasi pinipilit nilang si Leni kumampi kay Sara kasi ayaw nilang makalaban ni Sara si Leni.
Kasi alam na nilang tatalunin si Sara ni Lenny. Ewan ko anong nangyayari sa mga DDS. Sa sobrang taranta, ah, Lenny daw, Sara daw, tapos Lenny ang vice. Anong klase namang, sino ba namang mga analyst lang nag-aano yan? Si Greco Bilhica. Kasi daw, para daw magkaroon ng totoong unity. Totoong unity. Kaya, Sara daw, tapos Lenny. As if naman tatanggapin ni Lenny Robredo yan. Wala yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sa ngayon, natataranta ang mga DDS. Alam na natin yan. Alam nila na pag nagdesisyon si Lenny, kaya ngayon, kung ano-ano ng paninira ang ginagawa nila. Makikita nyo ngayon yung mga propaganda na kain suka, di ba? Yung kain suka. Ang ibig sabihin nun, sinusuka ng mga kakamping si BBM nun, kahit si Lenny Robredo, tapos bigla kakainin ngayon. Yan yung sinasabi ni yan yung sinasabi ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, kain suka daw. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo, sa tindi kasi ng sabi ni Sara, natatakot siya sa Pilipinas para sa kinabukasan ng mga kabataan at ang susunod na mga henerasyon. Kasi grabe daw ang kahirapan, grabe ang korupsyon, natatakot daw siya. Dahil sa takot niya, tatakbo siya sa 2028. Sa totoo lang, mas takot ang mamamayang Pilipino sa makabalik ang Duterte. Grabe ang ginawa ng Duterte sa bansa natin. Alam naman natin kung anong ginawa. Patayan dito, tapos bininta tayo sa China. Hindi na yon, ayaw na ng taong bayan nun. Sabi nga ni Congressman Benny Abante, tapos na ang panahon ng Duterte. Tinuldo ka na natin yan. Ngayon may plano silang bumalik sa pamamagitan ni Sara Duterte. Hindi. Magkakaisa niyan ang Marcos, ang pula at ang pink para lang hindi manalo si Sara. Yan ang malinaw dyan. Kung anumang klaseng pagsasama yan, ang malinaw dyan, ang kampo ng pink, dilaw, ang oposisyon, lalabanan yan si Sara. Ang kampo ng Marcos, lalabanan yan si Sara. Common enemy niyan si Sara. Bakit? Natatakot ang taong bayan, natatakot ang marami pag si Sara nakabalik ay naging presidente. Babalik na naman ang panahon ng Duterte. Never again. Yan yun, mga kabunyog. Kaya, sinasabi nila kain suka. Bakit ang pwedeng mag-alyansa, bakit pwedeng magkaroon ng alyansa ang pink at pula para lang matalo si Sara? Yan yung tingin kong dyan paano mag-iisa? Ang iniisip niyan, wag manalo si Sara sa 2028. Yan yun. Kaya, alam ng tipo ng Duterte, ang makakatalo lang sa kanila pag nagsanib pwersa ang pink at pula. Yan yun. Saan sila pupulutin pag nagsanib ang pink at pula? Ang Duterte, malakas Mindanao. Ang Visayas, paghahatian. Kasi may bahagi ng Visayas na Duterte tulad ng mga Cebu, Bohol, Negros Oriental. Pero pagdating sa Western Visayas, yung mga panay na yan, Iloilo, Bacolod, Negros Occidental, saka yung Capiz, Capiz, Antique, Lenny Robredo yan. Nanalo si Lenny Robredo dyan noong 2022 Kaya, yung Visayas, hati yan. Yung Cebu, Bohol, saka yung Negros Oriental, Sara yan. Yung Mindanao, Sara. Pero pagdating sa kalahati ng Visayas, Western Visayas, yung Negros Island Region, Lenny yan. Nanalo si Lenny sa Bacolod at Negros Occidental. Nanalo si Lenny sa Iloilo. Nanalo si Lenny sa Panay Island. Yang mga Antique, Capiz na yan. Panalo si Lenny dyan. Clan. Kaya maghahati ang Visayas. Mindanao, Sara. Pagdating sa Luzon, mahina si Lenny sa Northern Luzon. Pero yung Bicol, Region 5, saka yung Calabarzon, Region 4A, Lenny Robredo yan. Lenny Robredo ang Region 4A, saka 4B. Calabarzon, Mimaropa, saka Region 5. Pero pag Region 1, Region 2, Cordillera, mahina si Lenny dyan. Malakas dyan ang Marcos.
Kaya ang Marcos, pag nag-deliver ng boto yan, ang buong Luzon makukuha ng Leni. Kasi ang NCR, Leni yan, Marcos at saka Tulfo, diyan ang malakas. Kaya ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, sa totoo lang, Mindanao, may makukuha pa rin si Leni dyan. Ang sinasabi ko lang, yung mga, ang mangyayari kasi, yung mahina si Leni, ibibigay ng Marcos. Halimbawa, si Leni, talo dyan sa Regions 1, yung Ilocos Region, Region 2, Cagayan Valley Region yan, ang Region 3, Central Luzon, at saka yung Cordillera Autonomous Region, mahina si Leni dyan. Pero malakas ang Marcos dyan. Oh, pag nagsanib persa ang Marcos at ang pink at ang pula, ano yan? Ang Luzon makukuha halos ng Leni. Hindi yan sa totoo lang. Ang Western Visayas, Leni. Ang Central Visayas, ang hati. Kasi yung Bohol, saka yung Cebu, ano yan? Leni yan. Ay ano, Duterte yan. Saka Negros Oriental, ano yan? Nakikita ko na yan, mga kabunyog. Bakit ko sinasabi yan? Ay naikot ko na ang mga Mindanao, Visayas, nakikita ko ang timpla ng mga tao. Alam natin kung saan ang malakas ang Duterte. Alam natin kung saan malakas si Leni. Alam natin kung saan malakas ang Marcos. Kaya pag nagsanib-sanib ang mga persang lahat kalaban ng Duterte, talo yan. Diba? Wala yan. Alam ng Duterte yan. Alam ng Duterte na si Leni ang pinakamabigat na kalaban. Kaya nga, ayaw nilang kalabanin si Leni, di ba? Pumunta pa si Sara Duterte dito. Naalala nyo yon? Pumunta si Sara dito. Gusto niyang kaibiganin si Leni. Pumunta dito sila Marcoleta, Ruben Padilla. Pumunta yan ng Naga. Tapos si ngayon naman, pinopropose ni Greco Beleca, kumbinsihin si Leni mag-vice kay Sara. Yung mga maniobra nila na ganyan, pigilan si Leni na huwag tumakbo. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, ang Bicol, ang Calabarzon at ang Mimaropa, Region 5, Region 4A, Region 4B, Leni yan. Pati ang NCR, magle-Leni yan. Ang naman, Regions 1, 2, Cordillera, pati Central Luzon, i-deliver ni PBBM ng Marcos yan. Pagdating sa Visayas, maghahati dyan. Western Visayas, Leni yan. Panay Island, ano yan? Leni yan. Pero yung Cebu, Bohol, Negros Oriental, Sara yan. Duterte yan. Pero malakas din si Leni sa Cebu. Malakas din yan sa Cebu. Pero malakas din talaga ang Duterte dyan. Di ba? Pero pagdating sa Mindanao, siyempre malakas si Sara. Pero may mga lugar din dyan na malakas din si Leni. Siyempre dadalhin yan ng mga barbers ng Surigao, ng mga subiri ng Bukidnon. Yan. Ang Basilan, si Mujib Hataman, Liberal Party yan eh. Di ba? Yung Dinagat Island, si Kakabagaw, mga Liberal Party at bayan yan. Hindi pa rin masusulid ng Duterte ang Mindanao. Kaya alam yan. Alam yan ng mga ng Duterte. Sus naman. Alam nila na kaya pinagdarasal nila, sana wag mag-decide si Leni na tumakbo. Yun. 'Di ba? 'Di ba? Kasi alam nilang pag si Leni tumakbo at sinuportahan ng Marcos, sinuportahan ng lahat, wala na. Tapos na si Sara. Ang isa pa kasing problema ni Sara, ang dami niyang bagahe. Itong impeachment na ito, bagahe niya ito eh. Matindi itong mangyayari sa impeachment. Huhubaran siya dito sa publiko. Diba? Samantalang si Leni, anong gagawin mo kay Leni? Anong issue mo kay Leni? Kaya yan, mga kabunyog. Kaya yung pag-anunsyo ni Sara, pang isang araw lang yun. Sumunod na mga araw, ang mga balita na impeachment niya na. Pagkatapos ngayon, ito, gumaganda ang parang pag-uusap ng Marcos at ng pink at ng pula. Ayan, mga bagay yan. Tapos sa February 23, 24, 26, 27, si Digong Duterte naman, nakasalang sa ICC. Di ba?
Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang. Ako kasi real talk lang ako. Ha? Real talk ako. Kung anong totoo, yun yun. 'Di ba? Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.